Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronaldo Ilustrasyon, shoutout kay Romel Damus. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Sa lupa, may malalim na kanal na ilang sentimetro ang natitira sa Aaron nang siya ay itinaboy. Biglang naramdaman ni Aaron ang init sa kanyang lalamunan, at isang daloy ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kailanman lumayo kina Ivory at Hanayan. Bagaman, naunawaan ni Aaron na sina Ivory at Hanayan ay dapat na nasa bahay ng pamilya Fu sa oras na ito, at hindi sila makakapunta rito. Kahit na gustong hanapin ni Ivory ang kanyang sarili, ang pinsala ni Hanayan ay tiyak na hindi siya makakasama. Sa makatuwid, ito ay maaari lamang maging katulad ng nakaraang antas, ngunit ito ay isang uri lamang ng mga panloob na demonyo. Pagkatapos ng lahat, ito ay tungkol kay Ivory at Hanayan, kaya kailangang maging maingat ang Aaron. Kailangan niyang tiyakin ng paulit-ulit na hindi talaga ito ang mag-ina ni Ivory. Bang! Biglang, sa oras na ito, biglang pumasok ang isang punyal sa dingding sa pagitan ng leeg ni Ivory, at masasaktan lamang siya nito. Han 3,000 biglang nagulat, nagmadali bumalik upang tumingin. Sa oras na ito, Shin Shuang buong mukha galit na katitig sa Han 3,000, tingnan, tumingin muli, agad ko siyang pinatay. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Ang isa ay ang kama sa aking kaliwa. Maaari kang maging mainit sa akin. Bukod pa rito, mayroong mga sikreto ng 8 ligaw na libro sa ilalim ng kama. Kung master mo ang mga lihim na ito, hindi mo lamang makukuha ang lahat ng mga kayamanan sa 8 ligaw na aklat, ngunit kunin mo rin ito para sa iyong sariling paggamit. Huwag kang padalos-dalos sa pagtanggi. Alam mo ba kung gaano katakataka ang 8 aklat na ito? Ang 8 ligaw na aklat sa langit ay mga produkto ng 8 daigdig ng sabay-sabay. Masasabing magkapatid sila. Hindi lamang nito itinala ang mga pangalan ng lahat ng tunay na Diyos sa 8 mundo, ngunit mayroon ding kakaibang panig nito. Ito ay may sariling 8 baog na mundo. Bagamat hindi ito kasing laki ng 8 panig na mundo, kakaunti ang mga tao dito. Marami itong aura. Higit sa lahat, mayroon itong espesyal na limitasyon sa oras. Isang araw sa lahat ng direksyon, 1 taon sa lahat ng kaparangan. Kung nagsasanay ka dito sa daan-daang libong taon, ikaw ay nasa tuktok ng mundo. Higit sa lahat, kahit na hindi ka tunay na Diyos, maaari mo ring idagdag ang iyong sariling pangalan sa aklat ng 8 mga immortal. Simula noon, siya na rin ang naging tunay na Diyos ng mundo sa lahat ng direksyon. Panipi, kapag nag-practice ka, sasamahan kita all the way. Maaari mo bang tanggihan na wala kang pagnanasa sa akin? Isipin mo ito, sa oras na iyon, maaari kang magsanay ng mag-isa sa araw, magsasanay ako sa iyo sa gabi, at hawak mo ang aklat ng langit. Sino sa ang mundo ay maaaring makipagkompetensya sa iyo? Panipi, nang marinig ito, biglang nalagutan ng hininga ang buong katawan ni Aaron. Hindi niya inaasahan na isa lang pala itong Book of 8 Wild Books. Ito ay kamanghamanghang. Hindi katakataka na napakaraming tunay na Diyos sa mundo, na sobrang attached dito na iniiwan pa nila ang kanilang buhay dito. Para sa maraming tao, ito ang tukso na hindi matatanggihan. Paano kung hindi ako pumili? Malamig na sabi ni Aaron.
Kung gayon ikaw lang ang may pangalawang pagpipilian. Ang espada sa aking kanang kamay ay walang awang puputulan sa lalamunan mo, ang kalapiting mababa ang lipad at ang bastos, at hahayaan ang 3 miyembro ng iyong pamilya na mapunta sa impyerno upang muling magsama-sama. Malamig na sabi ni Qin Shuang. Ito ay isang malamig at madaling pagpili. Sa isang banda, ang kapangyarihan at kababaihan, at maging ang lakas, sa kabilang banda, malamig na muling pagsasama-sama sa underworld. Marahil, para sa ating lahat, ang pagpili na ito ay napakadaling gawin. Aaron, sa kagandahan, hindi ako magpapatalo kay Su Yingxia. Higit pa rito, makukuha mo rin ang 8 ligaw na makalangit na libro. Hindi naman mahirap para sa iyo na pumili ng ganito, di ba? Biglang tumawa si Aaron, huwag mong sabihing hindi ka nakatatandang kapatid na marshal na si Qin Shuang. Kahit na ikaw, hindi mo ako mapipigilan na umalis dito. Kunin mo ang iyong espada. Malamig na sabi ni Aaron. Pakinggan Aaron mga salita, Qin Frost mata biglang galit na galit. Bakit? Bakit ganun? Imposible. Paanong walang pagnanasa si Han Sanchen kay Qin Shuang? Kitang-kita niya ang puso nito, ngunit, nakakamangha, di ba? Kahit sinong lalaki ay hindi kayang labanan ang isang magandang babae, ngunit hindi ibig sabihin na siya ay talagang masasabik. Ang orihinal na instinct ng isang nilalang ay ganap na hindi naaayon sa kanyang ang mga mabubuting tao at masasamang tao ay nakasalalay sa kung kaya nilang pigilan ang kanilang sariling mga pagnanasa ngayon, naiintindihan mo ba? Han 3,000 mabangis ng ngiti, ang buong taong may dalang pango na palakol ay direktang dumaan. Sa harap ng Aaron, hindi na ito inisip ni Qin Shuang, at biglang inatake ang Aaron gamit ang mahabang espada. 2 tao ang agad na nag-aaway para sa isang bola. Kahit na ang Aaron ay nakakonsumo na ng maraming enerhiya sa huling antas, ang Aaron ay umaasa lamang sa kanyang kakayahan sa wuxiang at matatag na paniniwala upang labanan ang Qin Shuang. Matagal ko nang alam na hindi ka si Qin Shuang. Sa isang mabangis na puwersa, direktang hinaharangan ng Aaron si Qin Shuang. Kasabay nito, sinasamantala ang sandaling bumagsak si Qin Shuang sa lupa, biglang sinamantala ng Aaron ang pagkakataon. Sa sobrang lakas sa kanyang kamay, dahan-daang itinaas ni Aaron ang palakol at ginawa ang pinakanakamamatay na suntok kay Qin Shuang. Poof! Biglang-bigla, sa sandaling ito, isang malamig na punyal ang direktang nakausli mula sa likod ni Aaron patungo sa kanyang dibdib, at itinuro ang punyal. Hindi makapaniwala si Aaron na nakatingin sa kanyang dibdib. Puno ng hindi makapaniwala ang mga mata niya. Sa pagbabalik tanaw, hawak ni Su Yingxia ang hawakan ng punyal sa kanyang kamay at nagsusumikap hanggang sa mamatay. Si Aaron, this is your choice. Pagtingin kay Aaron, si Qin Shuangleng, na nakahiga sa lupa, ay tumawa. Aaron malakas magtiis sakit ibig sabihin, biglang itinulak palayo si Ivory sa likod, mabilis na tinakpan ang kanyang nasugatan na posisyon gamit ang 2 kamay. Para sa kanya, hindi niya akalain na si Ivory, na nakoma sa kanyang likuran, ay bigla na lang gising, lalo pa ang sorpresa sa kanyang sarili. Bagamat sa mga mata ni Aaron, si Ivory ay isa lamang mirage, base sa kanilang nararamdaman, halos hindi handa ang Aaron para kay Ivory. Ngunit saan mo alam? Hahaha. Aaron, nakikita mo ba? Iyan ang iyong pinili, ironic. Nagsisisi ka ba? Tumingin si Qin Shuang kay Aaron na tinutulak si Ivory palayo, at ang buong tao ay tumawa mas baliw. From Aaron's point of view, tumawa siya ng hysterically, parang baliw na babae. Anong ginagawa mo? Patayin mo siya biglang tuwang-tuwa si Qin Shuang. Patayin siya. Naramdaman ni Han Sanchen ang dumudugong punyal at ibinalik ang tingin kay Ivory. Blanko ang mga mata ni Ivory at tumitig sa punyal. Halatang parang patuloy na patayin si Han Sunny. Mula sa normal na pananaw, dapat talaga siyang patayin ni Aaron, dahil isa lamang siyang ilusyon, na walang ibang kahulugan maliban sa pananakot sa sarili. Ngunit sa pananaw ni Aaron, nag-aatubili siyang magbigay talagang mahal niya. Si Ivory, kaya kahit lahat ng tungkol sa kanya ay mahalaga kay Aaron, at ayaw niyang sirain ang lahat ng tungkol sa kanya, gayunpaman. Kuwit, si Ivory ang paborito ni Aaron. Gayunpaman, umiling si Aaron, hindi ko siya papatayin. Ano ang sinabi ni Aaron? Ang mukha ni Qin Shuang ay puno ng hindi maisip, tinalakay ka niya, pinapatay ka, ngunit hindi mo pinapatay, her. Yes, Aaron affirmed.
She's just a mirage. Hindi mo man lang ba matiis? Galit na itinuro ni Chen Shuang si Ivory, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Talagang hindi niya maintindihan, Aaron ito sa huli ay para saan. Maingat niyang inayos ang gitna ng laro, ngunit sa oras na ito, ganap na itong nawasak. Hinanap niya ang lahat ng alaala sa katawan ni Aaron at nalaman niyang siya ang pinakamagandang babae na nakita niya. Sa lahat ng mga tukso ng 8 ligaw na libro, lumingon siya sa kanyang asawa sa halip na bigyang pansin. Bagamat ang pagpili ni Aaron ay lampas sa kanyang inaasahan, ito ay nasa ilalim din ng kanyang kontrol, dahil ang ilang mga tao ay talagang mapagmahal. Ano ang gagawin niya kung saksakin siya ng pinakamamahal niyang tao? Natatakot ako na walang handang tiisin ang sarap ng pagtataksil, diba? Isa pa, isa lang siyang mirage. Dapat siyang magalit at basagin siya. Kung tutuusin, kahit gaano pa kaganda ang relasyon, palaging may pagkakataon na kakagat ng dila ang ngipin. Tamang magingay sa maliit na bagay, kaya parang tama rin na saksakin si Aaron para masira ang ilusyon. Ngunit sa kanyang pagtataka, hindi man lang ito ginawa ng Aaron. Baliw ba siya? Biglang nagbigay ng malungkot na ngiti si Chen Shuang. Aaron, sa tingin mo ba ay mapagkakatiwalaan ang pag-ibig sa mundong ito? Siyempre, naniniwala ako sa anumang damdamin, pamilya, pagkakaibigan at pag-ibig sa mundo. Pero ipagtaksilan ka nila. Nasubukan mo na ba yung feeling na pinagtaksilan ka? Tuwang-tuwang sabi ni Chen Shuang. Dahil sa pagtataksil kaya mas mahalaga ang tunay na damdaming iyon, hindi ba? Aaron, sabi ni Chen Shuang na may malungkot na ngiti, alam mo ba kung ano ang mangyayari kung sinira mo ang multo ngayon? Umiling si Aaron. Hindi niya iniisip na magkakaroon ng anumang kahihinatnan sa pagsira ng isang multo. Iniisip niya lang na tungkol kay Ivory. Bagamat alam niyang isa itong multo, hindi niya maiwasang isipin na ito ay katulad ng tunay na Ivory. Hindi ito magagawa ng Aaron. Sa katunayan, mula sa unang antas, alam mo na ang Linglong Tower ay sumusubok sa iyong isip. Sa makatuwid, dapat kang maging alerto sa mga ilusyon at iba pa, at pipigilan mo ang ilan sa iyong mga panloob na pag-iisip, kabilang ang iyong mga kamag-anak, iyong asawa at iba pa. Sa makatuwid, sa isang sitwasyon ng gulat, maaari kang maging tulad ng isang natatakot na ibon, at mananatiling agresibo sa lahat ng mga ilusyon, lalo na kapag ito ay pumatay sa iyo, ngunit hindi ko inaasahan. Panipi, nahihirapang umiling si Chen Shuang. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, nawala ang puting gasa sa tabi ng bintana. Si Ivory at Nianer ay nawawala rin. Mayroon lamang isang transparent na salamin tulad ng ulap at fog sa pagitan ng mga bintana. Sa pamamagitan ng layer ng salamin na iyon, makikita ng Aaron na hawak ni Ivory si Han Nayan sa dilim at patuloy na nahuhulog. Ito, Aaron kinakabahan ay hindi maintindihan ang isang paraan. Ito ay isang malalim na pag-ibig sa pagitan ng mag-asawa. Ni hindi mo nais na mamatay para sa kanyang ilusyon at hindi mo nais na saktan siya. Siya ay handa na mamatay para sa iyo at tumalon sa walang katapusang bangin na ito. Sa tingin ko ay wala na damdaming magtiwala sa mundo, ngunit Aaron, tinuruan mo ako ng magandang aral. Alam mo ba, ang mga nasa mundo ng aklat ng langit, kahit na makita nila ang lahat, lumalakad sila sa tore ng linglong sa pamamagitan ng mga kahirapan, ngunit sa huli, halos lahat sila ay natalo dito. Sila ay alinman sa mga sakam, para sa mga kayamanan at lihim sa aklat ng 8 basura, o kapag sila ay pinagtaksilan, sila'y nagagalit at pumapatay kay Kenying. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.